So as promised, porke tayo ay weekend pa rin, chill-chill pa rin tayo at magbasa pa rin tayo ng mga comments ng mga kabataan kung paano nila basagin ang mga kayabangan at kasinungalingan ng mga DDS. Unahin natin yung sinabi ni Sara Duterte tungkol sa eleksyon sa 2028. Para bang kahit siya nagdududa na magkakaroon pa ba ng eleksyon sa 2028? In fact, ang sinabi ni Sara Duterte, may Pilipinas pa ba sa 2028? Lubog sa basura, baha at korupsyon. May bayan pa ba? Wow! Siyempre, mayroon pang bayan sa 2028, Sara Duterte. Baka ikaw, wala ka na sa listahan ng mga opisyalis ng gobyerno sa 2028. Ano ang sagot sa kanya ni Sofia Natividad? Paano hindi lulubog sa kahirapan ng bayan kung may Vice President tayong hindi nagtatrabaho at puro pambabatikos lang ang ginawa? Tapos, sangkot pa sa korupsyon sa DepEd, confidential funds at iba pa. Patama ata yan sa sarili mo dahil isa ka sa pangalawa na mataas na opisyal ng gobyerno, imbis na gumawa ka ng solusyon, ikaw pa ang nagbibigay ng problema sa Pilipinas. Totoo yan. Tumpak na tumpak. Natumbok mo, Sofia Natividad. Siyempre, hindi kumpleto ang ating listahan kung wala ang pangalan ni Kiko Barsaga, na lagi niyang iginigiit na yung kanyang mga pagbubulgar, ang kanyang mga pambabatikos, ang kanyang mga pang-iinsulto at paninira ay part ng freedom of speech niya. Sabi sa kanya ni Mike Hendolero, freedom of speech daw ang ginagawa ni Kiko Barsaga sa Facebook ayon sa isang tabogod na attorney. Kailan pa naging freedom of speech na maghikayat ng rally para pabagsakin ang administrasyon? Kailan pa naging freedom of speech ang maghikayat na ihiwalay ang Visayas at Mindanao? Kailan pa naging freedom of speech? Akusahan mo ang presidente na wala kang ebidensya. Pinatunayan mo lang na kumuha ka ng abogasya para lang bumango ang pangalan mo, pero sa totoo lang, wala ka namang utak. Nagmukha ka lang may utak kasi may attorney sa pangalan mo. At tutuwa talaga kung basahin ang pambabasag ng mga kabataan natin sa kayabangan ng mga DDS. Balikan naman natin si Rowena Guanzon. Ito yung nagkaroon ng issue tungkol kay Jay Tariela. Sabi ni Rowena Guanzon, ngayon lang ako nakakita ng Coast Guard Commodore na sumasagot pabalang sa senador. Pag ako sagutin mo ng ganyan, buyayawon taka. Walay batasan. Kung ano man ang ibig sabihin niya, pero nakalagay dito, open and close parenthesis, bastos. So meaning tinawag na bastos ni Rowena Guanzon si Tariela. Sabi naman ni Raymart Quinto, alangan naman hindi siya magsalita sa mga sinasabi ng mga senador na traidor. Ikaw ba naman, ipamimigay mo lang ang Kalayaan Island na matagal na nilang binabantayan, tapos ipamimigay mo lang basta-basta? Kaya sasagot talaga yan ng pabalang sa mga senador. Karamihan sa mga bobong DDS na attorney, puro low rank, kagaya mo, Buangson, mga wala pang napapanalong kaso. Ay tungkol sa kung may napanalong kaso si Buangson o si Guanzon, ay hindi ko po alam. Basta ito po, binabasa ko lang ito mga comments ng ating mga kabataan. O isa pang komento galing kay Attorney Rowena Guanzon. Dahil hindi ba ngayon na nagproklama na si Sara Duterte tatakbong presidente? Aba, ito mga pro-Sara Duterte senators, mukhang nag-aagawan para maging VP ni Sara. Nandyan si Marcoleta, nandyan si Chavit Singson, nandyan si Amy Marcos. Pero ang bet ni Guanzon, si Robin Padilla. Hindi nga ba nagsalita ang asawa ni Robin Padilla at sinabing hindi na daw tatakbo si Robin Padilla sa susunod na eleksyon dahil hindi daw natin deserve si Robin Padilla. Talagang hindi natin deserve si Robin Padilla. Kung ganyan din lang ang magiging senador natin, nako, buwagin na lang natin ang Senado dahil puro kahihiyan lang ang inaabot natin. Sabi ni Guanzon, kung ayaw na magsenador ni Robin Padilla, mag-Vice President na lang siya kay VP Sara, na sinagot ni Francine de la Peña. Mapapamura ka na lang talaga pag itong dalawang ito ang mamuno sa Pilipinas. Parehas traidor sa Pilipinas. Parehas pro-China. Baka magkatotoo ang sinabi ni Rodrigo Duterte na gawin nyo na lang kaming province of China. At yung sinabi ni Marcoleta,
na i-give up na lang ang Kalayaan Island sa China. Gusto nyo ba China ang kumontrol sa Pilipinas? Huwag kayong patanga-tanga. Huwag kayong bumoto ng walang paninindigan sa Pilipinas. Ayokong sabihin na ang mga Pilipino sa henerasyon na ito ay mga bobo. Vote wisely. Pero hindi ba? Nung isang araw lang sinabi ni Robin Padilla na hindi siya tatakbo dahil ang kanyang vice president ay si Amy Marcos. Pero ngayon, biglang naiba yung ihip ng hangin. Basta si Digong daw ang mag-utos sa kanya na tumakbo siyang vice president, susunod siya. Kahit masagasaan niya na si Amy Marcos. Kasi utos yan ni Digong. So ito mga senador na to, na mga pro-Duterte senators, ay mga utu-utu at mga sunod-sunuran lang. Wala sa kanila ang pagmamahal sa bayan. Para sa kanila, pagmamahal kay Duterte. Kung ano ang sinabi ni Digong, yun ang susundin nila. Parang naalala ko si Amy Marcos na talagang parang tuta na. Ilang beses na sinabi ni Amy Marcos na siya ay sumusunod lang. So, ibig sabihin, sunod-sunuran lang si Amy Marcos. Galing po sa kanya yan, ha? Sunod-sunuran lang si Amy Marcos kay Sara Duterte at kay Digong. Kawawang Amy Marcos. So, tinan natin kung sino kanila Robin Padilla at Amy Marcos ang gagawing vice-presidente ni Sara Duterte. On a positive note naman tayo, tandaan niyo yung pangako ni Marcoleta na kapag ang iyong singilin sa Meralco ay 2,000 pababa, ililibre na daw niya yun. Na hanggang ngayon, wala po siyang pinapanukalang batas para matupad niya yung kanyang pangako. Dahil dapat kung yun ang nagpanalo sa iyo, dahil marami kang nabudol na Pilipino para ikaw ay iboto, dapat yun ang unang-una mong ginawa. Hindi eh. Naunahan pa siya ni Sandro Marcos. Dahil sabi ni Kong Sandro, hindi luho ang kuryente. Isa na ito sa mga pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya yung mga kumukonsumo ng 2,000 pesos kuryente below ay libre na. Na sinagot naman ni Derold Molino. Sabi niya, mag-amang Marcos ang tunay na may malasakit. Si BBM pinatupad ang libreng kuryente sa mga 4-piece member. Ngayon, may bagong panukala si Sandro Marcos na libre kuryente 2,000 pababa. Marcoleta, wala kang ginawang hakbang sa pangako mo. Pinatunayan mo na mangbubudol lang kayo. Tapos ang sasabihin ng mga DDS, si Sara Duterte daw ang pag-asa ng bayan. Anong ginawa ni Sara Duterte para guminhawa kahit unti man lang ang buhay ng mga Pilipino? Puro pangbubudol lang ang gawain. Basta DDS, basta mga Duterte. Tapos sasabihin ng mga DDS, ninakaw daw ni Sandro Marcos ang idea ni Marcoleta. Hindi naman po pwedeng habang buhay, maghihintay ang taong bayan sa pangako ni Marcoleta. Kung meron bang ibang gagawa nun buti nga si Sandro Marcos naisipang gawing reality yung pangakong pambubudol ni Marcoleta. Balik naman tayo sa mataas na approval rating ni Sara Duterte. Dahil meron pong pahayag itong si Attorney Harry Roque. Bakit ba ang dami-dami mga attorney sa kampo ni Sara Duterte na akala mo ang tatalino, yung pala walang laman ng utak. Puro pagmamayabang lang. Sabi ni Attorney Harry Roque, ang approval rating ni Inday Sara Duterte ay nagpapahiwatig na siya ang pag-asa ng bayan para makaahon sa kahirapan natin, na sinagot naman ni Kenzo Novario. Kung pag-asa siya ng bayan, bakit hindi niya ginawa ngayon? Di ba isa siya sa pangalawa sa mataas na lider ng bansa? Kung totoong pag-asa siya ng bansa, dapat pinapakita niya. Kaso, ang pinapakita niya, pagbabanta ng pagpatay sa presidente, paghihikayat na wag suportahan ang administrasyon, paghihikayat na magalit ang Pilipino sa gobyerno na isa din naman siyang opisyal ng gobyerno. Mas maniniwala pa ako, siya ang pag-asa ng mga magnanakaw na nakakulong ngayon. Sa 2028, bawat boto nyo, pag-asa ng mga magnanakaw makalaya. Ang harsh magsalita ng mga kabataan natin. Pero, totoo. So, ang panghuli natin, dahil humahaba na po tayo, yung pagdeklara ni Sara Duterte na siya ay tatakbo sa 2028. At ano ba ang sinagot ni President Bongbong Marcos? Sabi ni Sara Duterte, ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, na sinagot ni President Bongbong Marcos ng
good luck. Ano naman ang masasabi ni Franco Andres? Sabi niya, tatakbo ka bilang presidente? Pagka vice president mo nga, hindi mo magawa ang trabaho mo? Trabaho ba ng vice president magpulot ng basura sa bundok, magtanim ng punla, mag-travel sa iba't ibang bansa? Pagiging vice president mo pa lang, hindi mo na maayos trabaho mo. Paano pa kaya kung maging presidente ka? E di nagkandaletse-letse na ang Pilipinas. Ano sasabihin mo sa world leader kung may mga pagpupulong? I do not answer that question. Ha, ha, ha. Tapos mag-itok-itok ka. Gagawin nyo lang maghiganti sa mga politiko, hindi magserbisyo. O ayan ha, mga comments po ito ng mga kabataan na sinasabi sa isang survey na 80% daw ng mga kabataan ay pro Sara Duterte at siguradong ipapanalo daw ng mga kabataan si Sara pagdating sa 2028. Ito ang magpapatunay ng ating mga kabataan ay gising na gising sa katotohanan na hindi dapat maging presidente si Sara Duterte sa 2028. Kayo po, ano ang masasabi niyo sa mga komento ng ating mga kabataan na sinabihan ni Senator Robin Padilla na weak? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.